Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ngayon pag-usapan lang po natin ito or bibigyan natin ng reaction lang itong video na to ni Diwata kung saan kinukumpronta niya yung hindi natin alam kung taga LGU ito pero isa sa mga nagki-clearing dito sa area kung saan nakatayo or kung saan yung pwesto ni Diwata Pares Overload. Ngayon, panoorin po natin itong video na to. Tingnan natin ano ba yung pagkakamali rito ni Diwata. Hindi ito para tuliksain siya or bigyan natin siya ng ibang kahulugan dito sa inasal niya. Pero maging bukas lang po yung ating pag-iisip para malaman natin ano ba yung pagkakamali rito, bakit ba lagi siyang kini-clearing operation dito sa kanyang area. So bago natin simulan yung topic na yan, kung di ka pa nakasubscribe sa channel na to, baka pwede naman pakipindot yung subscribe button. At the same time, palike na rin po ng video, wala naman pong bayad dyan, kaya pindot na. So ito, pag-usapan at panoorin po natin itong video ni Diwata kung saan kinompronta po niya yung isa sa mga nakiklearing operation sa lugar kung saan nakatayo yung kanyang Pares Overload. Tanong ko ako, iba yung usapan. Ang tanong ko, sigawan mo ako. Bakit ang dami-dami nakaparking? Sigawan mo ako. Dami-dami nakaparking. Kuya, huwag ako yung usapan. Dito nakikita nyo na nakikipagtalo dito si Diwata. Sa tingin natin merong clearing operation kasi andyan yung traffic enforcer. So i-assume natin taga LGU po ito. So pinuntahan nila yung area ni Diwata at yun nga nagsagawa sila ng clearing operation. Pero kung papansinin nyo yung punto rito ni Diwata is parang bakit laging daw siya yung pinupunteriya lang ng clearing operation, bakit sa kanya lang, hindi yung ibang pwesto, hindi parang hindi, napapansin niya na hindi daw yun yung tinatarget. So parang pakiramdam niya rito may halong harassment or panggigipit dahil ba siguro umaasenso na siya, dahil siguro nakikilala na, sumisikat siya, kaya yun yung nagiging pakiramdam niya. Pero ito, panoorin po natin, tuloy natin itong video at sa tingin kasi natin na medyo lumalagpas na rin si Diwata sa limitasyon niya. Tandaan po ninyo hindi po tayo nandito dahil against tayo kay Diwata. Tayo sumusuporta rin sa kanya. Tayo umiidolo rin sa kanya dahil sa isa siyang patunay na hindi hadlang yung kahirapan para umasenso. Ito yung papatunay din na kapag meron ka talagang sipag at tiyaga, meron kang determinasyong umasenso, kaya mong gawin, kaya mong ma-achieve kung ano man yung gusto mo basta porsigido ka. So dito, titingnan lang po natin ano ba yung sa tingin nating mali dito sa inasal ni Diwata. Diwata! 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 Dito kasi nakikipagtalo si Diwata. Kung pakikinggan niyo sa unang sa may bandang unahan na video, sinabihan siya ng enforcer na huwag siyang sisigawan. Tingnan niyo. Dami-dami nakaparking. Kuya, huwag ako yung usapan. Tapos ang napansin ko pa rito, parang binubuyo pa ng mga parokyano niya, ng mga ibang vlogger si Diwata. Kaya mas parang lumalabas dito parang yung tawag dito parang mas lalong umaalab yung kanyang damdamin na siya pinag-iinitan lang. Pero tandaan po ninyo, ang kalsada po ay pampublikong lugar po yan. So wala pong bedin dapat na naka-obstruct po dyan sa kalsada na yan dahil yan po daanan po ng mga sasakyan. Ngayon po, bakit po napapansin ni Diwata na bakit siya lang yung pinupuna or laging tinatarget ng clearing operation? Tandaan po ninyo, napakarami pong pumupunta kay Diwata. Hindi lang naman po mga walk-in yan, yung mga naglalakad. Marami po dyan mga nakamotor, mga rider po. Meron din mga naka 4 wheels. So saan po magpapark yan? Dahil nga po yung kainan ni Diwata ay nasa kalsada, hindi naman literal na nasa kalsada. Ibig sabihin, nasa tapat lang ng kalsada, katabi ng kalsada. So walang ibang way para mag-park is doon lang po sa kalsada. Yun po yung kini-clearing ng mga taga-LGU na itong mga enforcer.
tandaan po ninyo, hindi po ang kiniklearing dito is yung tindahan niya. Hindi po yung tindahan niya yung tinatarget dito. Ang tinatarget po rito, yung mga nakaparadang sasakyan na nakaka-obstruct sa kalsada. Kasi kung papansinin niyo yung video, yung flow ng sasakyan medyo bumabagal kasi I think mga 3 to 4 lanes po yung kalsada na yan, pero nauukop po ng mga ng mga nagpa-park ng mga kumakain. No? Siyempre kung isipin mo, sabi nila inaabot ng 1 oras yung pila mo bago ka makakain. So ganun kahaba yung aantayin mo. So kung marami yung nakapila, marami po nakapark na sasakyan. So hindi lang yung nakapila bibilangin natin, pati yung kumakain na. So kung iisipin mo or titingnan mo, ganong karami sasakyan yung nakaparada dun sa kalsada, ganong karami yung naka-obstruct. So naturalmente, siya po talaga yung pupuntahan dito dahil nasa harapan ng tindahan niya. Siya yung pinupuntahan. So siyempre, yung mga sasakyan yan, ititikitan yan, or kung talaga hindi makuha is ire-refer. Yun po talaga yung tamang proseso. May nagsabi na pong abogado dyan na talagang dapat ang kalsada wala po obstruction. Pero sa nangyayari nga rito sa ni Diwata, parang feeling niya ginigipit siya, hinaharas siya. Hindi po, pinatutupad lang po ng mga taga LGU kung ano yung nasa batas. Dapat po ayusin ni Diwata yan. Ang problema lang kasi rito, yung mga parokyano niya, tsaka yung mga vlogger, parang kinakampihan pa yung mali rito ni Diwata. Ano ba yung mali rito ni Diwata? Yung kumbaga, bumabalik siya sa level na kung saan parang level na kung saan nagsisimula pa lang siya. Dapat hindi na ganun yung attitude ni Diwata. Dapat mag-level up na siya. Alam na dapat niya kung ano yung mga mali niya or mali nung kanyang pamamalakad. Isa na dyan yung parking space. Dapat maghanap na siya ng parking space na pwedeng pagparkingan itong mga kumakain sa kanya, hindi sa kalsada, or mag-announce na siya sa mga parokyano niya, sa mga vlogger niya na wag na mag-park sa kalsada, maghanap na ng ibang paparkan bago pumunta sa tindahan niya, bago kumain, para maiwasan na yung ganyang insidente na pakiramdam niya na ginigipit siya. So doon pa lang dapat alam niya na yan. Kasi feeling niya kasi yung tindahan niya yung tinatarget. Hindi. Dapat isipin niya o sabihin niya na yung mga kakain sa kanya na hindi na siya liable kapag may nangyari doon sa sasakyan lang nakapark doon sa kalsada. Kumbaga dapat magbigay na siya ng mga ng notice or humingi siya ng permit sa LGU na yung gabi lang naman siguro siya hingi ng ganyang mga bawa bigyan lang siya ng 3 oras na makapag-park ng mga sasakyan doon sa gabi lang para maiwasan yung ganyang insidente. So kasi kung ipipilit niya na hinaharas siya, hindi siya hinaharas diyan. Pinaalis lang yung mga nakausap sa kalsada. Diwata! 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 So yun, kung titingnan niyo yung kalsada. Ito, panoorin niyo po kung ano yung itsura ng mga nakapark. Kung gaano karami nakapark sa harap ng tindahan ni Diwata. Ampuso! Hindi mo na umahan! Kala ba ako lang? Kalat lahat! Tingnan nyo, yan yung ganyang karami yung nakapark. Natural, pupuntahan ng clearing operation kasi obstruction na yan. Kaya siya yung tinatarget lang dyan kasi nasa kanya yung pinakamaraming kumakain. Yung ibang kainan dyan ng mga parisan din, hindi masyado napapansin kasi nga, konti lang yung kumakain. Since kay Diwata, napakaraming kumakain, andyan pa yung ibang mga nagtitinda tulad ng mga ice cream, ng mga sigarilyo. Siyempre may mga pwesto-pwesto rin dyan. So mas lalo nagiging traffic. Yan lang naman yung pinupuna dyan ng LGU or ng itong mga enforcer. Pero kung yung tindahan niya yung pag-uusapan, hindi. Kasi binigyan na siya ng palugit dyan para ayusin yung permit. Ang alam ko nga, on process na yung permit niya dyan. So hindi na issue dyan yung permit niya. Ang issue na lang dyan yung parking niya.
So, itong mga vlogger kasi, imbis na, siguro, yan ang kulang kay Diwata. Kailangan lang may magbigay sa kanya ng tamang advice tungkol dyan sa sitwasyon niya. Hindi yung binubuyo siya na feeling ginigipit siya. Yun lang naman ang problema dyan. Okay na nyo, ang daming tao. Ang haba ng pila. O, haba-habante, ibig sabihin, nagtatraffic na talaga ako. Tingnan nyo yung nakapark. Halos 2 lane na yung kinakain ng mga nakapark. So, biruin mo yung haba ng nakapark na yan. Ganyan kahaba yung nagiging obstruction. Natural, talagang pupuntahan siya ng LGU, ng mga clearing operation. Kaya ako advice ko sa mga pupunta dyan kay Diwata, Pares Overload, magmotor na lang kayo, mas madali pa i-park, mas madaling hanapan ng pwesto para hindi kayo maklearing. Kung pupunta kayo dyan na naka 4 wheels, good luck. Sigurado, pag natsambakan kayo ng clearing operation, wrecker kayo. So, yun lang po yung may ko-comment natin dito sa video na to para makita natin na kung ano ba yung pagkakamali ni Diwata. Hindi to pagkakamali doon sa tindahan niya, sa kainan niya. Pagkakamali ito ng kanyang parking space. Dahil doon nagkakaroon siya ng problema dahil nagiging obstruction na. So, hanggang sa muling pagkita mo natin, abangan po niyo yung mga susunod nating video. So, maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi.